Para patayin ang katawan, puntiryahin ang jugular vein. Alam ng Ukraine ang paraang ito at kamakailan lang nitong tinamaan ang pangunahing ugat na nagbibigay buhay sa sinakop na Crimea. Isa tuldok, 5 milyong Ruso ngayon ay pinagsisisihan ang pagsakop sa Crimea at nawawala ng pag-asa. Nagsimula na ang huling yugto ng plano ng Ukraine na alisin ang kontrol ng Russia sa Crimea at nakaasa ito sa isang tulay. Pero hindi ito ang tulay na iniisip mo. Maraming atensyon ang nakatuon sa Kerch Bridge na nag-uugnay sa Russia at Crimea. Tama lang, naglaan ng Russia ng 3.7 bilyong dolyar para sa 19 na kilometer lifeline papunta sa sinakop na peninsula dahil sa isang dahilan. Ito ang pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Russia at Crimea. Kaya mahalaga ito sa militar ni Putin. Hindi lang ang tulay na iyon ang tumutulong kay Putin para manatiling Ruso ang Crimea. May isa pa, at mas mahalaga pa ito sa Russia mula nung sinalakay ni Putin. Matatagpuan sa Chernihiv. Ang tulay na ito ang nagdudugtong sa sinakop na timog Ukraine at Crimea. Dumaan ito sa Kherson Oblast bilang bahagi ng Ziankoy Crossing at pangunahing rutang nag-uugnay sa Crimea at mga bahagi ng Ukraine na kontrolado ng Russia. Mahalaga para sa Russia ang tulay at mga kalsadang konektado rito dahil ito ang logistics corridor para sa paglipat ng tropa at supply sa pagitan ng Kherson at Crimea. Higit pa ron, may simbolikong kahalagahan ang tulay ng Chinar. Nang inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, ang tulay na ito ang nagbigay daan sa Russia na mabilis na makapagpadala ng mga tropa papuntang timog Ukraine. Ang tulay ng Chinar ang pangunahing dahilan ng tagumpay ng Russia sa mga unang linggo ng digmaan. May hakahakang may traidor sa intelihensya ng Ukraine na tumulong sa Russia gamitin ang tulay para lusubin ang timog ng Ukraine sa simula ng pananakop. Ang mga hakahakang iyon ay hindi nagresulta sa anumang malalaking pag-aresto. Ipinapakita nito na natatabunan ng mas malaking tulay ng Kerch ang tulay ng Chinar. Ngunit muling binigyang pansin ito ng Ukraine. Pumutok ang balita noong 7 ng Hunyo. Isang overnight na operasyon ng drone na isinagawa ng militar ng Ukraine ang tumarget sa tulay ng Chinar. Naging matagumpay ang operasyon. Matinding nasira ang tulay, kaya ilang buwan bago ito maayos. Dahil dito, naputol ang mahalagang daan sa pagitan ng Crimea at sinakop na Ukraine. Parang jugular vein ito. Pag naputol, mahirap nang makabawi. Nakikita natin ang simula ng huling yugto ng plano ng Ukraine para palayain ang Crimea. Una, hinihiwalay ng Ukraine, tapos winawasak. Nagdadala ng iba't ibang problema kay Putin ang estratehiyang yan, gaya ng malalaman mo mamaya. Pero una, may pag-atake tayong tatalakayin. Ayon sa Kyiv Independent, nagsanib ang unang hiwalay na batalyon ng paglusob at Code Siyam.2 drone unit ng Ukraine sa isang operasyon na sumira sa tulay. Simple lang ang layunin ng Ukraine. Putulin ang tanging pangunahing rutang magagamit ng Russia sa pagdadala ng tauhan at supply mula Crimea papuntang frontline sa Huliapola. Ayon kay Dmytro Filatov, commander ng unang hiwalay na batalyon ng paglusob, hindi ito isinagawa dahil lang may pagkakataon ng Ukraine. May partikular na layunin ito. Ginawa ito para harangin ang mga ruta ng supply ng gasolina at pampadulas sa ika-37 Motor Rifle Brigade ayon kay Filatov. Epektibo ang estratehiya ng Ukraine sa 2026. Siray ng lohistika sa likuran para huminang Russia sa harapan. Ayon kay Alexander Nastenko ng Code Siyam, punto, 2 resulta ay isang pag-atake na mangangailangan ng malaking trabaho para maayos. Walang duda na ginawa ng Ukraine ang sinasabi nila. Ipinakita ng Code Siyam.2 kung paano isinagawa ang pag-atake sa isang video noong Hunyo 7. Ang tampok na bahagi ay makikita bandang 1 minuto kung saan makikita natin ang tanawin mula sa mga drone na ginamit ng Ukraine habang bumabangga ang mga ito sa pangunahing ugat mula Kherson papuntang Crimea. Makikita rin natin ang kaunting silip sa loob ng operasyon ng drone ng Ukraine kung saan paminsan-minsan ay ipinapakita ang command center na nagpapakita kung gaano kataas ang teknolohiya ng operasyong ito. Hindi ito hiwalay na aksyon, kundi sistematikong gawin ayon sa video. Dito rin unang gumamit ang Ukraine ng isang bagong katamtamang saklaw na drone. Bago natin talakayin yan, hindi lang video ng Code Siyam.2 unit ang direktang ebidensya ng matinding pinsala sa tulay ng Chinar. May dagdag pang ebidensya mula sa mga awtoridad ng Rusya. Natatakot sila at dapat lang. Kailangang ipaliwanag kay Putin kung bakit tinamaan ng tulay na napakahalaga sa operasyong pandigma ng Rusya at muling nabigo ang depensa ng himpapawid ng Rusya laban sa atake ng Ukraine. May kinalaman ng drone, pero para sa Rusya, ang mahalaga ay ang pinsala.
Kinumpirma ng puppet ng Rusya na si Volodymyr Saldo na itinalaga ng Kremlin bilang pinuno ng sinakop na Kherson na may pinsala sa tulay sa lawa ng Sivash na nag-uugnay sa sinakop na Ukraine at Crimea. Bilang resulta ng pag-atake ng UAV noong gabi, nasira ang deck ng tulay sa bahagi ng pamayan ng Chernihiv. Dahil sa seguridad, pansamantalang isinara ang trapiko sa Zankoy checkpoint. Sa Armyansk at Perakop checkpoints, dumadaan ang mga sasakyan ayon kay Saldo. May ilang punto sa komentong ito. Una, di nabanggit ang mga piraso ng drone. Hindi pa nagagamit ang lumang paraan. Ibig sabihin, hindi pa natatanggap ni Saldo ang abiso mula Moscow. Hindi mo dapat sabihing nagtagumpay ang Ukraine, Saldo. Sabihin mo na matagumpay ang depensa sa himpapawid ng Russia. Kaya napasabog nila ang mga drone ng Ukraine sa mismong target ng Ukraine. Binanggit din ni Saldo ang mga checkpoint. Hindi rin talaga magandang alternatibo ang Armyansk at Perakop. Ang ruta ay napakakitid at hindi angkop para sa malalaking konvoy ng gagamitang militar na kailangang ipadaan ng Russia sa pagitan ng Crimea at ng mga sinakop na timog na rehiyon ng Ukraine. Pagdating naman sa Armyansk, medyo mas matibay yon. Gayunpaman, may maliit na tulay sa rutang yon na kailangang mapanatiling buo ng Russia. Kung gusto nitong patuloy na gamitin ang checkpoint na ito na kaya ang susunod na target ng Ukraine sa kanilang estratehiya para alisin ang impluwensya ng Russia sa Crimea? Panahon lang ang makapagsasabi. Naghahanap ngayon ng Russia ng alternatibong ruta papuntang highway na RR-280 na halos buong Mayo binobomba ng Ukraine. Nakuha ng militar at drone units ng Ukraine ang bahagyang kontrol sa himpapawid sa highway na yon matapos sirain ng 12-12 ng sasakyan ng Russia sa mahalagang bahagi ng kalsada nitong mga linggo. Ngayon, umabot na sa susunod na ito ang kanilang estratehiya. Una, wasakin ang mga sasakyan. Sunod ay sirain ang mga tulay na nagpapahintulot sa Russia na magpadala ng mga sasakyan sa RR-280 sa simula pa lang. Magaling ito mula Ukraine at maaaring magdulot ng pagkatalo ng Russia sa Crimea. Hindi rin ito ang unang ginawa ng Ukraine. Matagal na itong inaabangan kasunod ng pag-atake sa tulay ng Chernihiv noong Agosto 2023. Sa pag-atake, gumamit ang Ukraine ng Storm Shadow missiles para pansamantalang isara ang tulay. Kahit iginiit ng Russia na isa lang ang tumama at ang iba ay napabagsak ng air defenses nila. Hindi sinuwerte ang Russia at hindi rin umasa ang Ukraine sa datang gawa ng kanduran sa pag-atake sa tulay ng Chernihiv. Lahat ng drone na tumama noong Hunyo 7 ay gawa sa Ukraine at isa rito ay unang beses ginamit sa digmaan sa Ukraine. May potensyal ang drone na maging game changer para sa Ukraine. Pero bago natin talakayin kung bakit, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa channel, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. May bagong drone na sumali sa labanan. Ano ito? Sinasabi na ng pangalan ang lahat ng kailangan mong malaman kung bakit napakadelikado ng sandata ng Ukraine. Dumating na ang Behemoth. Maraming ulat ang nagsasabing inilabas ng Ukraine ang kanilang bagong drone sa unang pagkakataon, kasabay ng ilang FP drone na gawa ng Firepoint. Bagong-bagong Behemoth na inihayag lamang noong Mayo 2026, bago pa man lumabas sa mga ulat, kahanga-hanga ang specs nito bilang dagdag sa mid-range strike arsenal ng Ukraine. Ang Behemoth, gawa ng Culver Aerospace at Glafer, ay may 300 km strike radius at dual warhead design na kaya magdulot ng dobling pinsala sa target. May 40 kilong high-explosive fragmentation warhead ang ilong ng drone at may isa pang warhead sa likod nito. Ang pangalawang warhead na ito, may bigat na 35 kilo, ay isang thermobaric o vacuum bomb. Nakakamatay ang mga warhead na ito. Kapag tumama sa target, binubuksan ng isang explosive charge ang lalagyan at ikinakalat ang fuel mixture bilang ulap mula sa warhead na kayang pumasok sa pinakamaliliit na siwang. Susunod ang pangalawang charge na napapasabog sa ulap at lumilika ng malaking fireball. Ang resultang blast wave ay lumilikha ng vacuum na sumisipsip ng lahat ng oxygen sa paligid, kaya't nagiging sapat na makapangyarihan ng warhead para sirain ang mga kagamitan at gibayin ng mga pinatibay na gusali. Sa kasong ito, para sirain ang mahalagang tulay na kailangan ng Russia para kontrolin ang Crimea. Ang Behemoth ay kasing husay mag-target, tulad ng pagiging mapanira nito sa pagsabog. Nag-aalok ang drone ng iba't ibang paraan ng pagkontrol, kabilang ang FPV operation at parehong autonomous at semi-autonomous na pag-navigate, para matyak na maabot nito ang target nito. Mababang lipad ang drone na ito, kaya mahirap harangin ng air defense system. Nagmamasid ang mga sistema sa langit habang lumilipad ang Behemoth mismo sa ilalim ng radar nila para umatake. Nagkakaroon na tayo ngayon ng ideya kung paano pinabagsak ng Ukraine ang tulay ng Chernihiv.
Malamang na FP drones ang unang sumira, umatake gamit ang mga kargang pampasabog na humigit kumulang 170 kilo kung ipagpapalagay na FP2 nga ang ginamit ng Ukraine sa kanilang pag-atake. Maaring hindi yun sapat para tuluyang sirain ng tulay, pero makakagawa ito ng pinsala at magdudulot ng mga bitak at siwang na maaring samantalahin ng behemoth. Sapat na sana ang kasunod na thermobaric na pag-atake para maging malalaking butas ang mga bitak na yon at hindi magamit ang tulay ng Chernihiv sa nakikinitaang hinaharap. Para sa Rusya, matinding dagok ang pagkawala ng tulay ng Chernihiv. Kung tumutok ang Ukraine sa ruta ng Yarmiansk na alternatibo ng Rusya, posibleng may isa pang tulay na malapit ng atakihin ng behemoth. Unti-unti at tiyak, pinipigil ng Ukraine ang mga ruta ng Russia papuntang sinakop na Crimea, at posibleng balak nitong tamaan muli ang pinakamalaking ruta. Binanggit namin ang tulay ng Kerch sa simula ng video, dahil noong Hunyo 5, napabagsak ng Ukraine ang isang barkong nagpapatrolya sa hangganan ng Russia na nagbabantay sa tulay. Tinamaan ng barkong klase. Svetlak isang araw, bago ang ulat, bahagi ng Naval Security Network ng Russia sa paligid ng tulay. Dapat binabantayan ng network ang lahat ng daan ng dagat, pero sinira ng Ukraine ang isang bahagi nito. Mukhang naghahanda na ang Ukraine para sa huling yugto. Ang pag-atake sa tulay ng Kerch, kasunod ng pagsira sa tulay ng Chernihiv, ay malinaw na mensahe kay Putin. Pag-aari na ng Ukraine, lahat ng rutang panlupa mo. Crimea ang kasunod. Malaking hakbang ang ginawa ng Ukraine noong Hunyo 7 at posibleng naghahanda pa para sa mas malaki habang tahimik nitong pinahihina ang seguridad ng Russia sa tulay ng Kerch. Ngayon, mag-focus tayo sa Crimea. Ang 1.5 milyong Ruso na sumasakop sa peninsula ay manonood ng may sindak. Muli silang inatake na naghiwalay sa kanila mula sa mainland Ukraine at humingi ng tulong sa Kremlin na hindi dumarating. Ito ang tinatawag na middle strike ng Ukraine. Ang kampanyang ito ay inihahanda para sa huling yugto ng pag-aalis ng impluwensyang Ruso sa Crimea. Patuloy na binabanatan mula Mayo hanggang Hunyo ang likurang bahagi ng Russia, lalo na ang nagsisilbi sa Crimea. Nabanggit natin ang mga pag-atake ng Ukraine sa RR-200 at 80 highway at bahagi nito ang pag-atake sa Chinar Bridge. Isa sa pangunahing layunin ng nabigong kontraopensiba ng Ukraine noong 2023 ay putulin ang land corridor na iyon. Ibang paraan ng ginagawa ngayon. Hindi pa layunin ng Ukraine ang pananako, kundi kontrolin gamit asymmetric na kampanya na umaasa sa bagong henerasyon ng middle-range drone na sentro ng atensyon ngayong 2026. Sa pagtatapos ng Mayo, inanunsyo ni Defense Minister Mikhailo Fedorov ng Ukraine ang Logistics Lockdown Program na maglalaan ng $113 milyong para sa drone units na sisira sa logistics ng Russia sa likuran. Batay sa ulat ng New Voice of Ukraine, ang programa ay nakasalig sa mahigit 1,000 geolocated middle-range na pag-atake ng Ukraine ngayong 2026. Kasabay ito ng kampanya laban sa RR-200 at 80 na ginawang impyernong ruta ang mahalagang land bridge na ito. Pero hindi lang ang RR-200 at 80 at ang mga tulay na nag-uugnay sa sinakop na Ukraine sa kalsada ang nasa target ng Ukraine. Literal na kahit ano na nagsisilbi sa pananakop ng Russia sa Crimea ay nasa linya ng putukan ng mga bagong drone ng Ukraine. Malalaman ng mga sumusubaybay sa taktika ng Ukraine na ang pagsira sa Chinar Bridge ay hindi lang ang layunin nila noong Hunyo 7. Sa araw ding yon, sunod-sunod na umatake ang Special Operations Forces ng Ukraine sa infrastrukturang langis ng Russia sa Crimea. Napasama sa target ng pag-atake ang Semi-Kolodyanska Oil Depot at Maritime Fuel Terminal sa Feodosia, habang tinutuloy ng Ukraine ang kampanya para alisan ng gasolina ang sinakop na Crimea, na tumutulong kay Putin na mapanatili ang kontrol. Tanggalin ang gasolina at mawawala ang gana ng 1.5M mananakop sa peninsula. Nakikita natin ang patong-patong na estratehiya na sumasakal sa Russia sa bawat punto. Sa pag-atake sa tulay ng Chinar, pinutol ng Ukraine ang supply at pagpapadala ng tropa ng Russia mula mismo sa pinagmulan. Napaparalisa ng mga pag-atake sa RR-200 at 80 highway ang mga sasakyang ipinapadala ng Russia papunta at pabalik sa Crimea. Sa pag-atake ng Ukraine sa mga oil depot at terminal sa Crimea, nauubos ang gasolina sa peninsula, lalong nagpapalala sa problema sa sinakop na Ukraine. Malinaw ang babala para sa Crimea. Nasa huling yugto na ng estratiya ng derussification ng Ukraine at tila wala nang magawa ang Russia. Ang kampanya sa gitnang distansya ang susirito. Wala pang drone tulad ng behemoth sa arsenal ng Ukraine noong nakaraang taon. Ngayon, pinipigilan ng mga drone ng operasyon ng Russia sa harapan sa pagpinsala sa mga command center, logistics, at pagtitipon ng tropa sa likuran. Para sa Crimea na hindi nasa harapan, ibang sitwasyon.
Ang peninsula ay inaasang magiging ligtas na kanlungan kung saan maaring magpadala ng mga tropa ang Russia at magpadala ng kagamitan papunta sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Habang lumalakas at lumalayo ang mga drone ng Ukraine, naging impyerno ang kanlungan. Direktang apektado ang Crimea ng programang logistics lockdown na sumasakal sa supply ng gasolina ng peninsula. Laganap ang kakulangan sa gasolina. Mula nung huling bahagi ng Mayo, limitado na sa 20 litro ng gasolina bawat sasakyan ang mga motorista sa lungsod ng Sebastopol at mayroong mahigpit na pagbabawal sa paglalagay ng gasolina sa mga lalagyan. Makikita ang mga larawan ng mahabang pila sa Crimea kasabay ng mga litrato ng nasusunog na truck ng gasolina na dapat sanay sumusuporta sa peninsula. Naubusan na ng gasolina ang mga gasolinahan sa buong Crimea. Ibinabalik ng Ukraine ang bigmaan sa 1.2 milyong mananakop na ipinasok ni Putin sa peninsula. Pero higit pa roon ang estratehiya sa Crimea. Pagbubukod ang layunin. Ang mga pila sa gasolinahan sa Crimea ang pinakakitang palatandaan na umiiran lang ang pagbubukod na ito. Pinuputol ng Ukraine ang supply ng gasolina at sinisira ang depensa ng Crimea na gawa ni Putin. Ang kampanya ng pag-atake sa peninsula ay layong pahinain ang posisyon ni Putin sa Crimea. Sa estratehiya, unti-unting nawawalan ng halaga ang Crimea para sa Russia bilang asset militar. Kaya pa ring umatake ang mga pangkat ng drone sa mga lungsod ng Ukraine mula sa peninsula. Naipit na ang Black Sea Fleet at pinuputol ng Ukraine ang mga rutang logistical sa pagitan ng Crimea at mga sinakop na teritoryo. Ang pagputol ng kalsada ay susi para gawing di magagamit ng Russia ang Crimea. Layunin ng Ukraine na pilitin si Putin na bitiwan ang peninsula. Kung mabawi ng Ukraine ang kontrol, mararating nito ang mga sinakop na lugar gaya ng Budiansk at Mariupol at mapatatatag ang presensya sa dagat ng Azov. Crimea ang sentro at pinakamahalagang bahagi. Alam ito ng Ukraine at Russia, at Ukraine ang nagpakita ng inisyatiba sa labanan para sa peninsula. Lalong lumalala ito dahil prioridad ni Putin ang pananatili ng militar ng Russia sa Crimea. Karamihan ng pressure mula sa pag-atake ng Ukraine ay nararanasan ng mga sibilyan sa peninsula at papet na gobyerno na iniluklok ni Putin. Dapat ipaliwanag ng gobyerno kung bakit walang gasolina sa gasolinahan at bakit hindi mapigilan ng depensa ng Russia ang mga drone ng Ukraine sa Crimea at okupadong teritoryo. Nakikita natin na binabago ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking asset ni Putin na ngayon pabigat na at hindi na niya kayang panatilihin. Dahil sa pagsakal sa Crimea, napipigilan ng Ukraine ang direktang pag-atake ng Russia sa mainland. Pinipipilit ng Ukraine si Putin gumawa ng mahirap na desisyon. Kung dagdagan ng Russia ang depensa sa Crimea, lalambot sila sa frontline at sa loob ng sarili nitong teritoryo. Kung hindi mapalitan ang winawasak ng Ukraine, lalong hihina ang Crimea sa mga pag-atake at mas lalakas ang panawagang umalis ng 1.2 milyong mananakop. Ang tulay ng Chinar ay mahalagang daanan sa sinakop na Crimea. Tinawag namin itong jugular vein. Ilaslas ito ng Ukraine sa pag-atake gamit ang bagong drone. Magtratrabaho ang Rusya araw-gabi para ayusin ito, pero hindi mahalaga. Kahit may balik ang tulay, nandoon pa rin ang Behemoth at mga kasamang FP handang umatake ulit. Nanganganib din ng iba pang rutang panlupa, gaya ng Kerch Bridge. Huling yugto na ito ng pag-aalis ng kontrol ng Russia ng Crimea. Dumating na ang Behemoth, simula pa lang ang Chinar Bridge. Hindi lang Behemoth ang bagong drone na sumisira sa logistika ng Russia. Sa highway na RR-200 at 80 may isa pang inobasyon ng Ukraine na nagdudulot ng kaguluhan. Narito si Morgan, Diyos ng digmaan, na pumipinsala sa mga linya ng supply ng Russia sa Crimea. Alamin pa ang tungkol sa bagong drone na ito at kung paano ito ginagamit ng Ukraine sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na update tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.